Sunshine Cruz patuloy na hinaharas ng mga OLA agent kahit sa kanyang Facebook page dahil sa ginawa niyang pag-post kahapon. So yun, nag-update siya kanina mga ka-Johnny. Pero bago ang lahat, please subscribe po kayo sa mga newbies at sa mga legit subscribers ko po. Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa aking channel. At pakihit nyo na rin po yung like, share at saka yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa ko dito about sa online lending apps. So yung mga ka-Johnny, nag-update po si Miss Sunshine Cruz kaninang hapon. Ito po yung kanyang post. Pakita ko po sa inyo. Update. Different numbers have reached out and apologize. Easy Peso have been calling and bombarding me using different numbers since yesterday. They want me to take this post down. I have given them my lawyer's number, and asked them to stop calling and messaging me. Ayun. Nakikiusap daw po ang OLA na ito na i-take down daw po yung post na ginawa sa kanila about sa harassment na ginawa nila. Ito, no? Ito yung mahirap eh. Kapag ka sila pinopost, no, itong mga OLA na ito, sa kanilang mga harassments na ginagawa, eh, nakikipag-usap sila na maayos, nakikisuyo, at humihingi ng pasensya. Pero paano naman kami mga naging OLA victim? Di ba? Paano naman kami mga nakaranas ng harassments at hindi man lang nagkaroon ng hustisya para sa aming mga karapatan sa mga ginawa nila? Katulad nito, si Miss Sunshine Cruz. Maniniwala ba kayo may utang yan sa OLA? Kilalang tao, kilalang artista. Maniniwala ako kung may utang yan sa mga bangko, sa mga legit ng financing companies. Pero sa mga ganitong klase ng mga online lending apps, I doubt it. Di ba? Maaring naging ano siya, biktima ng tawag doon, mga nagamit ng mga number o mga contact references na napakialaman o nakuha ng mga OLA na yan dahil nga pagka ina-allowed natin, lahat nakukuha yung mga number natin. Maaring kilala talaga ni Miss Sunshine Cruz o maaring malapit sa kanya o maaring mga kasambahay o mga empleyado niya sa kanyang tawag doon sa kanyang mga tao, ang mga maaring naghiram dito sa mga OLA na ito. Actually, hindi lang naman sa Easy Peso, no? Pakikiusapan ko na rin kayo lahat ng mga OLA na nangaharas. Hindi, matagal na to eh. Kasi biruin mo, no? Last year may mga report na kami, mga complaint na kami, pero halos walang nangyari. Maliban na lamang sa mga ilang raid, sa mga OLA, tsaka doon sa mga ilang na-revoke. Pero yung napahinto talaga yung mga OLA na may mga harassments, na may mga complaint talaga, like itong muka-muka, itong pinopost ni Miss Sunshine, si Easy Peso, na mayroong mga harassments talaga, hindi naman talaga tumigil at nagpapatuloy pa rin sa pangaharas. Pakita ko sa inyo yung ginawa ng isang agent nila, na kung saan tignan nyo, nag-post si Miss Sunshine Cruz, pero ang sagot ng mga tulonggis ng mga agent ito, takpan ko na lang kasi ayoko na din makasuhan din ako, no? Hindi ko napakita sa inyo. Pero mukhang tingin ko ginagamit din ito ng OLA agent yung account na ito. Parang dummy account or something na kung sino man yung ginamit niyang tao dito. Sabi nung nag-comment sa kanya kanina, nawala eh. Biglang nawala. Buti na i-save ko, buti na i-screenshot ko. Sabi ng agent o something ng ito, ng ahente na ito, artista ka na kasi, uutang-utang ka pa, sampalin kita ng pera eh. Kung wala kang pera, benta mo na lang yung katawan mo, ob. O di ba? Ganyan kabastos talaga yung mga agent na yan. Tapos, kilalang tao pa itong hinaharas nila ha. Tapos sagot ni Miss Sunshine Cruz ito, you sound like one of them. Doon ka ba nagtatrabaho? Walang modo, no? Wala akong pagkakautang sa kahit kanino, baka ikaw masasampal ng pera ng mga hinaharas ng Easy Peso. Ayun, di ba? Tama yung sagot niya. Maaari talaga wala talaga siyang utang dyan tapos hinaharas ninyo. Ganyan ba kayo mag-isip? Ganyan talaga kayo mag-isip? Ganyan talaga yung modus ng mga OLA. Diyan ako, yun lang naman ang pinaglalaban namin dito. Kami mga OLA victim defender. Ang pinaglalaban naman dito is hindi naman yung pagpapatayo ninyo o yung paniningil ninyo o yung pagkakaroon ninyo ng negosyo ng pagpapautang. Ang nirereklamo namin is the harassments. Yun lang po. Yung unfair debt collection practices na ginagawa ng mga OLA. Yan po ang aming pinaglalaban dito. Walang problema doon kung maniningil kayo. Kung magkakaroon kayo ng problema doon sa mga kliyente ninyo na hindi nakakapagbayad, siguro daanin nyo nga sa legal. Mas maganda yun. Sampahan nyo ng kaso para malaman nila na hindi biro-biro yung pag-uutang. Pero yung ganitong gagawin ninyo, kahit sa mga hindi umuutang,
hinaharas ninyo kahit nga contact reference, pinipilit nyo magbayad at pinapahiya ninyo on social media, hindi na talaga ito makatao. Hindi na po ito talagang simpleng pamamahiya Talagang ito yung modus na talaga. Talagang, di ba? Tawag doon, they taste your own medicine, ika nga. Ito pinaglalaban lang namin nila Ate Ren, nila Ma'am Kikay, nila Team Marcos, nila Sir Perfecto, yung harassments. Like that, ba? Taong hindi naman humihiram, kaya ang naranasan ko itong ginawa kay Miss Sunshine Cruz, yung wala naman kaming utang doon sa ganyang klase ng mga OLA na hindi naman namin dinownload, hindi naman namin in-applyan kahit kailan, haharasin kami, ipopost kami sa social media, tatawagan kami maya, maniningil kahit wala naman kaming ginawang pagkukulang sa kanila, di ba? Ang pinaglalaban nga naman namin dito is the unfair debt collection practices. Tapos ngayon makikiusap sila na i-take down para lang maibsan, para mawala yung kahihiyan na ginawa ng mga agent nila. Siguro payo ko lang doon sa mga OLA, no? Turuan nyo. Saan nyo ba nakukuha yung mga agent ninyo? Sa squatters area. Hindi ko nila lahat galing ako sa squatters area. Lumaki ako sa squatter. Pero never kung ginawa yung mga ganyan na mamahiya tayo ng mga kapwa natin na siguro ako may mga nangungutang din sa akin pero never kong pinapahiya, kinakausap ko na lang. Ngayon kung di ako mababayar, wala akong magagawa. Ayaw nila akong bayaran. Kasi may mga utang din ako na hindi ko rin naman babayaran. Kaya ang ginagawa ko is for the sake na lang, magkakaunawaan na lang, kung wala talaga may pambayad, hintayin na lang natin magpaunti-unti. Ganun lang naman po yun. Ako, ganun din naman nangyari sa akin. Hindi ko nababayaran agad-agad. Nagkakaroon ng problema, magkakaroon ng sitwasyon na hindi maganda. Kaya nga siguro, tingin ko talaga itong mga yung mga agent nito, mga pinapapasok ng mga agent, mga talaga yan mga bully. Yung mga tipo ng mga tao na talagang wala lang pakialam sa kapwa-tao yan. Mga kung saan lang dinadampot, bibigyan lang ng trabaho at bibigyan ng mga komisyon, basta makapaningil lang, kahit makapanira ng pagkatao ng kapwa natin, gagawin. Nagkataon na kilalang tao, itong kanilang hinaharas, may karapatan siya magreklamo. Kaya ayun, binigyan sila ng number ng kanyang attorney ni Miss Sunshine Cruz, di ba? Ayan. Di ka usapin niyo yung attorney, paano niyo re-resolbahan yan? Malamang baka sana pakinggan ng SEC, sana pakinggan ito ng ahensya ng gobyerno, itong nangyari kay Miss Sunshine Cruz na ma-revoke sana yung mga ganitong klase ng mga OLA. Sabagay, ito lang real talk lang. Minsan kahit nare-revoke na, nandiyan pa rin sa OLA, di ba? Nandiyan sa Play Store, nandiyan pa rin, nag-ooperate pa rin. Okay lang maningil kung na-revoke na, pero ang problema, na-revoke na para lang maningil, pero ang problema, nag-ooperate pa rin, nagpapautang, nagpapareload. Diyan, yung lalo-lalo sa muka-muka, di ba? Tapos ngayon, ito, si Easy Peso, gumagawa rin ng pangalan sa harassments about sa lending companies nila. Siguro dapat bigyan nyo ng action ito, no? Para sa akin, ilang buhay na ba yung kinitil ng mga OLA? Meron akong napansin sa balita talaga, sa News 5 yon last year. May utang yata ang isang Ginoo. May edad na. Hindi ko na lang mahanap yung balita na yun. Pero ayon sa balita, yung anak niya nagkwento na merong utang yata yung kanyang father. Siningil itong mga OLA at hinaras hanggang sa umabot sa punto na inatake sa puso. Hindi ako nabibiro, sabi sa balita yun hindi ko lang makita talaga yung kasi parang hapyaw lang siya pinadaan lang siya nung mga time na viral yung mga OLA na nirereklamo last year, di ba? Yun nga, tapos yung iba, mga kinitil yung mga sariling buhay dahil nga sa harassments, hindi na alam kung paano babayar dahil sa laki ng mga interest at harassments na ginagawa nila, yung mga pamamahiya sa mga kaibigan nila, kung saan pinupost sila sa social media. Ako, naranasan ko rin yan. Pero sabi ko nga sa inyo, sana pakinggan sana tayo ng ahensya ng gobyerno, pakinggan sana tayo ng Senado at para talakayin at magkaroon ng ingay ulit itong klaseng harassment na ginagawa ng mga OLA at lalong-lalo na sa isang kilalang tao na wala namang pagkakautang kasi hinaharas din. So yun mga kadyani, in-update ko lang po kayo doon sa nangyari kay Miss Sunshine Cruz. Ito po ang inyong lingkod, Kadyani ng Johnny Tortibet. Ito po ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.